Maligayang pagbabalik sa mga kwento ng kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video upang laging updated sa mga susunod pang nakakatakot na kwento. Sa liblib na bayan, may isang tindahan ng grocery na tila binabalot ng dilim at lihim. Ang mga lokal ay may mga kwentong nakakatakot na nagmumula sa lugar na ito. Sinasabing ito ay pinamamahayan ng mga kaluluwa ng mga dating nakatira sa bayan. Ayon sa mga alamat, dating isang libingan noong unang panahon ang tindahan, at ang mga kaluluwa ng mga yumao ay nananatili pa rin sa bawat sulok nito, hindi matahimik at naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Isang gabi, si Emily ay nagtrabaho sa tindahan sa kabila ng mga kwento ng kakaibang kaganapan. Habang naglalakad siya sa loob ng tindahan, biglang nagdilim ang paligid at nawalan ng kuryente. Naramdaman niya ang lamig na tila bumalot sa kanya. Sa dilim, maririnig niya ang malakas na halakhak ng mga kaluluwa na nagbabanta sa kanyang buhay. Emily. Isang bulong ang narinig niya mula sa likod ng mga istante. Bakit ka nandito? Hindi ka dapat naririto. Napalunok si Emily, pinilit niyang huwag magpanik. Sino ka? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumakbo si Emily palabas ng tindahan, ngunit sa kanyang pagtakas, napatid ang kanyang paa at siya'y natumba sa sahig. Sa sobrang takot, napapikit siya. Narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanya, kasabay ng pag-ungol ng mga kaluluwa. Emily, hindi ka makakatakas. Ang malalim at malamig na boses ay tila bumabalot sa buong tindahan. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat at sinabing, Huwag kang tumakbo, Emily. Dito ka nakasama namin habang buhay. Ang boses ay nagpatindi ng kanyang takot, parang ang lamig nito ay tumagos sa kanyang mga buto. Nanginginig sa takot, tiningnan ni Emily ang likuran at nakita ang mga anino na nakatayo sa paligid niya. Ang kanilang mga matay humihilom ng dilim at ang kanilang mga ngipin ay nanginginig sa gutom, tila mga halimaw na sabik sa kanyang kaluluwa. Sumama ka na sa amin. Bulong ng isa sa mga anino, ang boses nito'y puno ng pagnanasa. Ang iba naman ay nagsimulang umungol ng mga salitang hindi maintindihan, parang mga sumpa mula sa kailaliman ng impyerno. Ano ang gusto niyo sa akin? Sigaw ni Emily, halos mawalan na ng pag-asa, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Gusto namin ang iyong kaluluwa. Sabi ng isa pang anino na may mas malupit at malalim na boses. Ang mukha nito ay walang laman, puro dilim at kasamaan. Hindi na nakayanan ni Emily ang takot at siya'y nawalan ng malay, bumagsak sa sahig ng tindahan. Kinaumagahan, natagpuan ang bangkay ni Emily sa loob ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay nakatulala sa takot at ang kanyang mukha ay puno ng kahibangan. Ang kanyang katawan ay parang kinurot ng mga anino. Mga bakas ng malamig na kamay na nag-iwan ng marka. Dahil sa pangyayari, isang malakas na sumpa ang nagbalot sa tindahan, at ito'y tuluyan ng isinara. Hanggang sa ngayon, ang mga nagtangkang pumasok sa tindahan ay nag-uulat ng hindi maipaliwanag na mga karanasan. Ang mga bulong at halakhak sa dilim ay patuloy na naririnig, parang ang mga kaluluwang hindi mapatahimik ay naglalaro sa kanilang isipan. Ang mga anino ay gumagalaw sa kadiliman, nagpapakita ng kanilang mga nagngangalit na mata, matalim na ngipin. Ang mga kaluluwang hindi mapatahimik ay patuloy na nagmimistulang mga tagabantay ng lugar na iyon, naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video upang laging updated sa mga susunod pang nakakatakot na kwento. I-share mo rin ang aming video para mas marami ang makaramdam ng hilakbot. Hanggang sa susunod na kwento ng MKK, paalam.